Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sir Neb, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Venice. Sana po ay matanggap nyo itong kwento ko na gusto kong ibahagi sa mga tagapakinig mo. Hindi po ito tungkol sa mga kakatwa o kababalaghan. Pero ang takot na naramdaman ko sa pangyayaring ito ay paulit-ulit ko pa ring nararamdaman sa tuwing maaalala ko. Para sa akin ay mas nakakatakot pa ito kaysa makakita ako ng multo o aswang. May kinalaman kasi rito ang anak kong si Patrice na noon ay 4 years old pa lang. Kasama ko siya kahit saan ako pumunta kasi yung asawa ko ay nakadestino ng trabaho sa malayo. Ang mga magulang ko naman at mga biyenan ay parehong nasa probinsya kaya wala talaga akong mapag-iiwanan kay Patrice. Karay ko siya maski sa pamimili ko sa Divisoria. Magpapasko nun. Ang balak ko ay bumili ng pamasko naming mag-ina at pangregalo na rin sa mga pamangkin. Nagkakaroon kasi kami ng get-together ng mga kamag-anak namin tuwing bago magpasko. Tulad ng alam na nating lahat, napakasiksikan sa Divisoria kapag ganoon ang season. Habang pumipili ako ng damit, ay nakakapit lang sa palda ko si Patrice. Nung magbabayad na ako, bigla akong kinabahan nung namalayan kong wala nang nakakapit sa palda ko. Pagtingin ko ay wala na nga sa tabi ko si Patrice. Biglang gumapang ang nerbiyos sa katawan ko. Binitawan ko yung binibili ko at nagpalinga-linga habang sinisigaw ang pangalan ng anak ko. Lakad takbo ako pero hindi ko talaga alam kung saang direksyon ako pupunta. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. Buti na lang at namataan ko yung anak ko na hawak ng isang babae habang mabilis silang lumalakad palayo. Hinabol ko sila at patuloy kong sinisigaw ang pangalan ng anak ko. Lalo pang bumilis ang lakad ng babae. Kung saan-saan siya sumusuot. Hindi ko naman inaalis ang tingin ko sa kanya at patuloy na humahabol. Nang makakuha ako ng atensyon ng marami, ay bumagal ito sa paglalakad hanggang sa tuluyang huminto. Nagmamadali kong nilapitan at kinuha yung anak ko sa kanya. Pero mahigpit ang hawak niya sa kamay nito. Hindi niya binibitawan. Ayaw niyang ibigay sa akin. Nakipag-agawan talaga siya. Anak daw niya yon. Bibili raw sila ng candy at maglalaro. Maayos naman ang itsura niya, Sir Neb. Pero nung magsalita siya ay bata-bataan. Umastang may sayad. Alam kong hindi talaga siya ganon. Pero pinanindigan niya yung pagiging baliw niya. At pinagpipilitang anak niya daw ang anak ko. Iyak na ng iyak si Patrice at pilit na kumawala sa kanya at tumakbo sa akin. Niyakap ko agad at kinarga. Hindi pa nakontento yung babaeng yon. Nilapitan pa ako at nilaro-laro yung buhok ko. Tapos bigla akong dinuraan. Buti na lang at nakaiwas ako. Kahit alam kong hindi talaga siya baliw, ay natakot pa rin ako. Nung parating na yung mga pulis, ay biglang tumakbo ng mabilis yung babae palayo. Hindi na siya naabutan ng mga pulis. Sabi ng isa sa mga nakiusyoso, tiyak na pakawala raw yon ng sindikato. Buti na lang daw at naagapan ko pa yung anak ko. Marami raw yun kasabwat na nasa paligid lang din. Kaya malaya itong nakatakas. Tawagin niyo na lang po akong Vilma, Sir Neb. May naranasan po ako noon sa isang mall na hindi ko inakalang mangyayari sa akin sa gitna ng napakaraming tao. Hindi ko na lang po babanggitin ang mall, pero pasukin talaga ito at kilala. Yung branch pong pinuntahan ko ay sa Quezon City.
Mag-isa lang akong nag-shopping. Nakasanayan ko na ang ganun. Nung panahon na yon, working student ako at nakagawian kong tuwing sahod ay magpunta sa mall at bumili ng mga kailangan ko. Sa kalagitnaan ng pamimili ko ay nagpasya akong maupo na muna sa isang bench at magpahinga ng konti. Katabi ko sa bench ang isang matandang babae. Hindi pa naman masyadong matanda, siguro nasa 50. Wala rin siyang kasama. Umusog siya sa akin ng konti at sinimulang kausapin ako. Dahil mukha naman siyang mabait kaya nakipagkwentuhan naman ako. Panay ang kwento niya tungkol sa buhay niya. Hindi ko na lang pinahalata na hindi ako interesado dahil hindi ko naman siya kilala. Panay lang ang tango at ngiti ko. Nakaramdam lang ako ng awa nang sabihin niyang matagal na siyang hindi nadadalaw ng mga anak niya. Kaya naglilibang-libang na lang siya sa mall. Yung bunsong anak daw niya ay mukhang kaedaran ko lang. Maya-maya ay may nilabas siyang panyo mula sa bag niya. Pinagpag niya yon at saka pinakita sa akin yung pangalang nakaburda sa panyo. Regalo raw yon sa kanya ng anak niya. Sir Neb, yun ang huling narinig kong sinabi ng matanda kasi bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Unti-unting nanlalabo yung paningin ko na parang nawawala ako sa wisyo. Sunod nun, hindi ko na alam ang nangyari. Nung magmulat ako ng mga mata, nasa bakanting lote na ako. Nakahiga sa damuhan. Wala na yung mga pinamili ko. Bag, cellphone at wallet. Pati sapatos na suot ko ay wala. Kaya nakayapak na ako. Buti na lang at may damit pa ako. Binalot agad ako ng takot. Tayo agad ako at luminga. Madilim na sa paligid. Wala akong makitang tao sa lugar. Maski mga sasakyan. Napapaligiran ako ng mga puno at matataas na talahib. Naglakad-lakad ako. Hindi ko alam kung nasaan lugar ako. Umiiyak ako habang naghahanap ng makatutulong sa akin. Dagdag malas pa dahil ang natanaw kong makakasalubong ko ay dalawang lalaki na sa tingin ko ay parehong lasing. Sumusuray-suray pa sa paglalakad ang mga ito kaya dali-dali akong nagtago sa matataas na damo. Sumiksik lang ako doon. Takot na takot sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano pang panganib ang nakaamba sa akin doon. Naisip ko rin yung mahahalagang gamit na nawala sa akin. Ang tanging pinagpapasalamat ko ay hindi ako sinaktan at pinatay ng kung sino mang gumawa sa akin nun. Wala akong ibang sospek kundi yung matandang katabi ko at kausap ko sa bench ng mall. Siguro ay may kung ano doon sa panyong pinagpag niya sa harapan ko. Baka meron siyang kasabwat at naghahanap talaga sila ng biktimang mapagnanakawan nila tulad ng ginawa nila sa akin. Wala silang awa. Napahagulgol talaga ako ng iyak noon, Sir Neb. Nung inakala kong nakalampas na yung dalawang lasing, tumayo na ako. Nagulat ako nang makita kong nandoon pa pala sila. Nilingunan nila ako. Sa takot ko ay tumakbo ako palayo sa kanila. Paglingon ko, nakita kong hinahabol nila ako. Lalo pa akong natakot nang maisip kong baka hindi lang sila lasing. Baka nakagamit pa ng bawal na gamot. Nanginginig yung buong katawan ko sa nerbiyos. Malapit na akong abutan. Buti na lang at nakakita ako ng grupo ng mga tanod na nagro-ronda sa lugar. Nung makita yon ng dalawang lalaking humahabol sa akin, ay tumakas na ang mga ito. Dinala ako ng mga tanod sa barangay at tinulungang makauwi. Hindi ako makapaniwala na mula sa Quezon City ay napunta pa ako sa Cavite. Ako po si Doris. Magandang araw. Sana ay mapili nyo ang kwento ko, Sir Neb, para sa Tales of Suspense na paborito ko rin pong pakinggan sa channel mo. Ngayon lang po ako magbabahagi ng sarili kong karanasan. Naalala ko lang yung naging karanasan ko noon nung nakatira pa kami malapit sa riles ng tren. Nung panahon na yon sa isang pawn shop pa ako nagtatrabaho. Madalas ay gabi na ako nakakauwi dahil matapos naming magsara
ay may mga ginagawa pa ako sa office na kailangan kong tapusin bago ako makauwi. Tapos dumadaan pa ako sa palengke para bumili ng ulam, kaya inaabot talaga ako ng gabi. Nung araw na yon, first time ko yatang makaalis ng maaga sa trabaho. Diretso agad ako sa palengke. May lumapit sa aking mag-ina na nanghihingi ng pamasahe kasi kinulang daw ang pamasahe nila pauwi. Ako naman naawa kaya binigyan ko. Pero hindi pa rin sila umalis sa tabi ko. May mga sinasabi pa sila tungkol sa nangyari sa kanila. Ako naman nakikinig lang. Tapos binati ng babae yung kwintas na suot ko. Maganda raw. Bagay na bagay sa akin. Pati yung singsing na suot ko, parang terno daw sa kwintas. Kasunod nun ay napansin kong hinuhuli niya ang tingin ko, habang yung anak niyang batang lalaki ay panay hawak naman sa bag ko. Nakaramdam ako ng takot pero hindi ko naman magawang umalis sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakatitig na rin ako sa mga mata ng babae. Ang sumunod na eksenang namalayan ko, Sir Neb, ay naglalakad na ako pauwi na parang wala sa sarili. Mabagal na mabagal lang yung lakad ko na sabi nung kapitbahay kong nakakita sa akin ay mukha raw akong lutang. Nung una hindi pa raw niya pinapansin kasi naisip niya baka may iniisip akong problema habang naglalakad kaya ganun ako. Natakot lang po talaga ako, Sir Neb, at natauhan sa kakatwang nangyayari sa akin nung biglang may humila sa akin palayo sa riles dahil papadaan na pala yung tren. Konting-konti na lang at muntik na talaga akong mahagip. Sabay kaming bumagsak sa mabatong gilid ng tren dahil sa lakas ng paghila niya sa akin. Yun pala si Mang Basilio, yung kapitbahay kong gwardya sa isang bangko. Nakita raw niyang naglalakad ako papunta sa gitna ng riles kaya hindi niya maialis ang tingin niya sa akin. Para daw kasi akong tulala habang naglalakad. Laking pasasalamat ko kay Mang Basilio. Pero gano'n na lang yung panlulumo ko nung matuklasan kong wala na akong suot na alahas. Wala na yung kwintas at singsing ko na binati ng babae kanina. Kung paano niya nakuha sa akin, hindi ko talaga matandaan. Sabi ni Mang Basilio, baka raw nahipnotismo ako kaya naibigay ko ng kusa ang mga alahas ko. Wala akong nagawa kundi mapaiyak na lang. Nanakawan na ako. Muntik pa akong masagasaan ng tren. Nakakainis lang kasi wala naman akong inagrabyadong tao. Sinubukan ko lang tumulong. At sa huli, ako pa ang napahamak. Sir Neb, magandang bati po sa inyo. Unang beses ko pong magbabahagi ng sarili kong karanasan sa social media. Kaya excited po akong marinig ito sa channel mo. Sana ay mapagbigyan mo ko. Ako po si Aizer. Tingin nila sa akin ay workaholic na tao. Pero hindi naman yon ang tingin ko sa sarili ko. Ini-enjoy ko lang ang trabaho ko sa opisina. Nagkakataon lang na hindi ko namamalayan ang sobra-sobrang oras na naigugugol ko sa trabaho. Dahil nga nag-e-enjoy ako sa posisyon ko. Kahit ordinaryong empleyado lang ako. Isang beses ay nagkaroon ng long weekend dahil sa holiday. Nagkaayaan ang mga kaopisina ko. Hindi ako mahilig sa gimikan at lalong mahina ako sa inuman. Pero para lang mapagbigyan ng mga kasamahan ko ay sumama na ako. Sa bahay lang naman nung isa sa mga kaopisina ko. Potluck daw sa alak at pulutan, tapos kantahan. Nung una ay nakikita kong nag-e-enjoy naman ang lahat. Sa harap ng bahay kami nakapwesto, pero nasa loob pa rin naman ang bakuran nila, kaya hindi kami nakakaabala sa daan o sa mga kapitbahay. Layo-layo rin naman kasi yung mga bahay doon. Pansin ko lang na yung isang kasamahan kong babae na itago natin sa pangalang Loti at yung kasamahan kong lalaki na tawagin naman nating Jetro masyadong dikit sa isa't isa. Medyo nag-aalala ako kasi alam ko na pareho silang may asawa. Mukhang may katak silang nangyayari. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko naman na hindi ko sila pwedeng pakialaman. Buhay nila yon.
Medyo malalim na yung gabi nang magulantang kaming lahat sa pagdating ng asawa ni Loti. Biglaan ang pagparada ng motor nito sa harap ng mababang gate. Kinabahan ako kasi saktong-sakto ang dating nito sa tagpong hindi niya dapat makita. Dahil mga lasing na, nakaakbay si Jethro kay Loti habang ang isang kamay naman nito ay nakadantay sa hita ng babae. Kitang-kita yon ng asawa ni Loti. Tawagin na lang natin siyang Mr. Lim. Hindi kami nakakilos nang mabilis na sampahin ni Mr. Lim ang mababang bakod at saka dumiretso sa table kung saan nandoon ang asawa niya. Hinila nito si Loti sabay bigwas ng suntok kay Jethro na hindi rin agad nakakilos sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Aawat sana kami ng mga kasamahan ko pero biglang dumampot ng bote si Mr. Lim. Binasag yon at saka winasiwas sa nagtangkang lumapit at awatin siya. Sinubukan naman naming pakalmahin si Mr. Lim sa pamamagitan ng maayos na salita. Pero puro masasamang salita lang ang lumabas sa bibig niya at malulutong na mura. Hindi lang siya sa asawa niya at kay Jethro galit, kundi maging sa amin dahil kinukonsinti raw namin ang dalawa. Hindi ko siya masisi sa part na yon. Ayaw naming mangonsinti, kaya lang ay ayaw din namin kasing makialam. Hindi namin napalubag ang loob ni Mr. Lim. Nagwala siya at pinunterya talaga niya si Jethro hanggang sa makorner niya ito at masaksak ng basag na bote sa balikat at tagiliran. Yung mga kasamahan naming babae ay walang patid ang sigawan habang kaming mga lalaki ay nagtatangka pa ring malapitan at maawat si Mr. Lim. Kaso nagdidilim na talaga ang isip nito at lahat kami ay gusto nang atakihin. Kaya yung iba sa amin ay lumayo na at meron pang ang nagtago sa ilalim ng mesa. Natakot na talaga ako sa sitwasyon namin. Sabi nung kasamahan kong may-ari ng bahay, tumawag na siya ng barangay sa cellphone pero wala pa ring dumarating. Kaya si Mr. Lim ay para bang halimaw na patuloy na nagwawala. Hawak yung basag na bote na para bang sinausaw sa dugo. Si Loti ay takot na nakasiksik sa isang sulok. Nung makita siya ni Mr. Lim ay hinila ang buhok niya at kinaladkad. Hindi na ako nakatiis. Nagbasag na rin ako ng bote at kumuha ako ng tiyempo na malapitan si Mr. Lim. Nung mapatalikod siya ay tsaka ako inatake mula sa likuran. Pero biglang harap niya at mabilis na naitarak sa akin yung hawak niyang basag na bote. Nagtama yung tingin namin at nilamon ako ng sobrang kaba sa isipin na baka ikamatay ko ang saksak na yon. Tsaka lang dumating yung mga tanod at pulis at agad na dinakip si Mr. Lim. Habang ako ay unti-unting nanlalabo ang paningin. Swerte ko dahil umabot ako sa ospital at nalusutan si kamatayan. Minsan na nga lang makarelax ay ganun pa ang inaabot ko. Pero ayos lang dahil alam kong sa nangyari ay may natutunan kaming mga nandoon, lalong-lalo na si Loti at Jethro. Magandang araw Sir Neb at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Nancy. May nasaksihan po akong hanggang ngayon ay daladala ko sa isip at kapag nga naaalala ko ay hindi maaaring hindi ako saglit na matutulala. Para bang na-trauma ako sa pangyayaring yon Sir Neb. Kaya naisip kong ipadala ang kwentong ito sa inyo. Piyesta noon sa lugar namin. Kapag ganoon ang okasyon ay matik na imbitado ang mga kaibigan namin. Isa na roon si Andy. Sa grupo ay may kanya-kanya kaming ganap. Ako ang laging cook, si Deborah ang financer kasi siya yung may kaya, si Wilson ang taga-isip ng solusyon o paraan kapag may problema, at si Andy ang clown o komedyante. Marami kami sa grupo kaya hindi ko na iisa-isahin. Basta si Andy yung pinakamagaan kasama dahil kapag kasama mo siya ay wala siyang ginawa kundi magpatawa at magpasaya sa amin. Nung araw ngang yon, nagtaka kami
kung bakit late dumating si Andy. Sanay kami na lagi siyang maaga. Tapos seryoso pa yung mukha niya. Nilapitan ko siya at tinanong. Sabi ko, joke ba yung pagiging seryoso niya? Umiling siya at humingi ng pagkain sa akin. Nanibago talaga ako noon kay Andy. Inisip ko na lang na baka gusto lang niya kaming iprank. Pero inobserbahan ko pa rin ang mga kilos niya kasi inisip ko rin na baka meron nga siyang problema. Isa pang pinagtaka ko, Sir Neb, ay yung napakaraming kinain ni Andy. Panay balik niya sa kusina para kumuha pa ng pagkain. Tapos lahat ng handa namin talagang tinikman niya. Pati mga kaibigan namin nagtataka rin sa kinikilos niya nung oras na yon dahil alam naming hindi siya mahilig kumain. Nung nasa gitna na kami ng inuman, kami ang magkatabi ni Andy. Pasimple ko siyang tinanong kung may problema ba siya. Mahinang-mahina lang yung sagot niya. Sabi niya, gusto na raw niyang mawala sa mundo. Nagulat ako, lalo na nung kinuha niya yung patalim sa mesa na ginagamit kong pambalat ng mangga. Nilaro-laro niya yon sa kamay niya at sabi niya, ingatan ko raw ang sarili ko. Naguluhan ako sa sinabi niya, tapos akmang itatarak niya yung patalim sa dibdib niya. Kaya bigla kong inagaw yon. Pero mabilis din niyang inagaw sa akin hanggang sa parehas ng matumba yung bangkong inuupuan namin at sabay kaming bumagsak sa lupa. Alam kong nabigla yung mga kaibigan namin kaya hindi agad sila nakakilos. Habang kami ni Andy ay patuloy na nag-aagawan sa patalim nang nakaupo sa lupa. Umiiyak na ako nun. Sabi ko kay Andy, huwag niyang gawin yon. Pero patuloy pa rin niyang inaagaw sa akin yung kutsilyo hanggang sa masugatan ako nito sa kamay. Kaya nabitawan ko na rin. Yung mga kaibigan namin, sinakluluhan kaming dalawa at naglapitan sa amin. Akala ko ay titigil na si Andy dahil nakita niyang nasugatan ako. Pero sa halip ay bigla niya akong inipit sa leeg gamit ang braso niya at itinutok sa leeg ko ang talim ng kutsilyo. Nanginig ako sa takot. Parang wala na sa sarili niya si Andy. Binalaan niya ang mga kaibigan namin na huwag lalapit, kundi ay may masamang mangyayari sa akin. Sinubukan kong magmakaawa kay Andy. Para na akong maiihi sa takot dahil nasa kamay niya ang buhay ko. Ramdam ko yung pagtusok-tusok ng dulo ng patalim sa leeg ko. Halos hindi ako makahinga sa nerbiyos na baka bigla ang diinan yon ni Andy at doon na matapos ang buhay ko. Nag-iiyakan na rin yung mga kaibigan namin. Nagmamakaawa rin sila kay Andy na bitawan ang patalim at alalahanin ang pinagsamahan namin. Unti-unti namang lumuwag ang pagkakahawak sa akin ni Andy. Hindi pa rin ako makahinga ng maayos hanggat hindi ako nakakalayo sa kanya. Tatayo na sana ako nung bigla niyang hawakan ng mahigpit yung kamay ko. Sabay tarak ng patalim sa dibdib niya. Pakiramdam ko noon, Sir Neb, ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tapos ay sinundan ko ng sobrang lakas na sigaw. Hindi pa nakontento si Andy. Inulit-ulit pa niya ang pagtarak ng patalim sa dibdib niya. Hindi ko na siya nagawang pigilan. Ilang araw ako noong hindi nakausap maski ng mga magulang ko. Nakatulala lang ako hanggang sa mailibing na si Andy. Ang sabi, depresyon daw ang dahilan kung bakit nito nagawa ang bagay na yon na hindi namin inaasahan sa kanya. Kinikimkim lang pala niya ang problema sa pamilya, sa girlfriend niya at sa trabaho. Nagsabay-sabay daw ito, kaya siguro hindi na nakayanan. Wala kaming kaalam-alam dahil hindi nagsasabi ng problema sa amin si Andy at ang nakakagulat pa ay ginawa niya yon sa harap naming mga kaibigan niya. Kaya hanggang ngayon, Sir Neb, sa tuwing maaalala ko yon ay napapatulala pa rin talaga ako. Masayang araw po sa ating lahat. Tawagin niyo na lang po akong Kuya Philip, Sir Neb.
Itong ibabahagi kong kwento ay nangyari noon pang 2014 nung umuwi ako sa probinsya namin para magbakasyon. May mga kaibigan ako ron na matagal ko nang hindi nakikita. Kaya nung dumating ako ay hinanap ko sila isa-isa at inayang uminom para magkamustahan at makapag-banding ulit matapos ang ilang taong hindi pagkikita. Sabi ko sagot ko na lahat. Total naman ay kabababa ko lang noon sa barko. Isa po akong seaman, Sir Neb. Dalawa po sa naimbitahan ko ay ang dati pang matalik na magkaibigan na si Jolan at Lance. Kung tawagin nga namin nung high school ay Jolans. Daig pa nila yung mag-boyfriend sa sobrang solid ng pagiging mag-best friend nila. Nung medyo maaga pa lang ay narinig ko ng may pinag-uusapang babae sina Lance at Jolan. Hindi ko nga lang maintindihan kasi paalis-alis ako sa tabi nila. May narinig lang akong sinabi ni Lance kay Jolan. Sabi niya pati ba naman daw siya ay tataluhin pa nito. Tapos sumagot naman si Jolan na yung babae raw ang nagpakita ng motibo at unang lumapit sa kanya. Sasabat sana ako sa usapan nila para alamin kung sino ba yung pinag-uusapan nila at mukhang nagiging mainit na sila pareho. Kaso bigla akong tinawag ng isa ko pang tropa kaya tumayo ako at hindi na nakasingit sa usapan ng dalawa. Malalim na yung gabi at alam kong may tama na ang lahat. Nagulat na lang kami nung biglang magsuntukan sina Jolan at Lance. Agad naman kaming tumakbo sa kanila para umawat. Pero hindi namin sila maawat-awat. Pareho silang nag-aapoy sa galit. Nagpapalitan sila ng suntok at walang gustong magpatalo. Mapapaghiwalay na sana namin sila nung matigilan kami dahil bumunot ng baril si Jolan. Security guard yon sa isang convenience store at hindi ko alam na bit-bit pala niya yung baril niya sa inumang yon. Dahil sa takot ay nag-atrasan kami. Sinubukan ko pang pakalmahin si Jolan para itago na nito yung baril niya. Pero sa halip ay nagpaputok siya sa ere. Kaya naman yung mga kaibigan namin ay nagkanya-kanya na ng tago sa takot na matamaan sila. Mukhang nasiyahan si Jolan sa ginawa niya. Kaya hindi pa siya nakontento sa pagpapaputok sa ere. Nagpaulan din siya ng bala sa kung saan-saang bahagi ng bakuran namin. Nagpatama siya sa mesa, bangko, hanggang sa madaplisan ang isang kaibigan namin. Balewala sa kanya kung may matamaan. Pasayaw-sayaw pa siya habang walang habas sa pagpapaputok. Tinakpan ko yung tenga ko dahil hindi ko rin maiwasang hindi matakot sa nangyayari. Nagtatago na rin ako sa gilid ng bahay namin nung mga sandaling yon. Alalang-alala ako sa mga magulang ko na nasa loob ng bahay. Pero hindi ako makalabas sa pinagtataguan ko dahil baka matamaan ako. Buti na lang at hindi nagtagal ay may dumating ng mga pulis. Tumawag na pala sa police station yung tatay ko. Nung madala na ng mga pulis si Jolan, doon pinagtapat sa amin ni Lance ang naging problema nila. Pinakialaman pala nito ang asawa niya. Kaya nagkahiwalay silang mag-asawa ay dahil kay Jolan. Nung una raw ay hindi siya naniwala sa balita. Pero nung magkausap nga sila ay inamin ni Jolan na ang misis ni Lance ang nagpakita ng motibo at hindi na nito isinaalang-alang ang pagkakaibigan nila. Dahil sa nangyaring yon, Sir Neb, ay hindi na ako ulit nagpainom sa bahay namin. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday. Ngayon ko lang po kasi nakita yung message ni Sir. Belated happy birthday po kay Ma'am Kay Murezu from BC, Canada. Sorry po ma'am, late na. Ngayon ko lang kasi nakita yung message ni Sir. Pinapabati po siya ni Sir Felix Murezu. So muli po, belated happy birthday at shoutout na rin po kay Ma'am Kay at kay Sir Felix Murezu. Maraming salamat po sa suporta nyo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.